may isang nakakaiyak at talaga namang nakakapagpagtamdamin na sulat ng dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayon na tila alam na niya ang mga pagsubok na kakaharapin ng kanyang anak. At kaya nga naman napapansin ko na kaya pala matatag ang ating Pangulo ngayon ay dahil sa mensahe sa huling sulat ng kanyang ama sa huling birthday ng kanyang anak bago ito tuluyang namahinga. Halika, atin itong tignan mga kaibigan. Ating panoorin ang video ito. To Bongbong My Only Son, dated October 15, 1988. This book may be my last legacy to the Filipino people. I wanted you and me and Irene to be among the first to read it, for while other Filipinos may waver as to what they would be willing to pay for our country's freedom, we belong to a breed that has never counted the price we must pay for freedom. You are true soldier, and our credo has always been battle for country's freedom to the death. But more than death, price of even fortune or life most valuable to a man, honor itself. As I write on your last birthday, go with pride and embrace your destiny. God always go with you. Your father, Ferdinand. Isang nakakantig na mensahe, kaibigan. Ang panukala ng dating yumaong Ferdinand Marcos Sr. sa kanyang anak na noon pa man ay ginagawa ng sentro ng pamilyang Marcos ang ating Panginoong Diyos upang maging matagumpay ang kanilang mga liderato. Katulad na lamang ni Ferdinand Marcos Sr. noon sa kanyang unang panunumpa bilang Pangulo noong Disyembre 30, 1965. Malinaw na binigyang diin ni Ferdinand Marcos Sr. ang papel ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pamumuno. Ika pa niya, sa bisa ng inyong mandato at sa biyaya ng makapangyarihang Diyos, ako'y naririto ngayon. Pinaninindigan niya ang pananampalataya ay haligin ng kaayusan at pag-unlad ng bansa. Sa kanyang mga talumpati at mensahe, palagi niyang hinihikayat ang sambayanan na magkaisa at kumapit sa moral na paninindigan. Isang paninindigang nakaugat sa pananampalataya. Para sa kanya, ang bawat pagsubok ng bansa ay maaring lagpasan kung may takot sa Diyos at disiplina sa sarili. At makalipas ang ilang dekada, patuloy na isinasabuhay ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paniniwalang mahalaga ang panalangin sa pamumuno. Sa kanyang talumpati sa 49th Philippine National Prayer Breakfast noong Nobyembre 2024, binigyang diin niya ang pamumuno na walang pananampalataya ay parang barkong walang kumpas, makakarating sa laut pero mawawala sa direksyon. Isinambit din niya na ang kanyang personal na panalangin, nagpapasalamat ako sa Diyos sa mga biyayang natanggap na natin at patuloy akong nananalangin na pagkalooban niya ako ng karunungan, malasakit at pagmamahal sa bayan. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., sa harap ng mga kalamidad, hamon ng panahon at pagsubok sa pamahalaan, ang sama-samang panalangin ang pinamakapangyarihang sandata ng isang bansa. Kaya nga naman, sa gitna ng mga pagsubok na kinakaharapan ng ating gobyerno ngayon, ito ang panawagan ng Pangulo, kaibigan, sa bawat mamamayang Pilipino. Sa maraming panayam at talumpati, bukas ang puso ni Pangulong Marcos Jr. sa paghingi ng dasal mula sa mamamayan. Sa isang panayam, sinabi niya, "Ako'y nananawagan, ipagdasal niyo ako at ipanalangin natin ang ating bayan. Hindi ito kaya ng isang tao lang." Ipinapakita nito ang kanyang pagpapakumbaba at paniniwala na ang tagumpay ng isang pamahalaan ay nakasalalay hindi sa talino ng pinuno kundi sa tulong ng ating Panginoong Diyos at suporta ng mamamayan. Ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng pribadong buhay ng mga Marcos, kundi naging sentro rin ng kanilang pampublikong paglilingkod. Para kay Marcos Sr., ito'y simbolo ng pagkakaisa, disiplina at muling pagbangon ng bayan.
para kay Marcos Jr. Ito'y sandigan sa gitna ng hamon na makabagong pamumuno. Isang paalala na ang tunay na lider ay marunong lumuhod at manalangin bago tumindig at magpasya. Sa gitna ng pagbabago, krisis at pag-asa, nananatiling makapangyarihan ng panalangin sa puso ng mga Pilipino, maging sa mga namumuno sa kanila at sa bawat panawagan ng Pangulo para sa dasal. Sumisilip ang isang simpleng katotohanan. Kaibigan, ang panalangin ay hindi kailangan ng lider, hindi lakas ng isang bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos. 1:15 verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang namumunga ng sagana. Sapagkat hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ang liham ni Ferdinand Marcos Sr. kay Bongbong Marcos ay napapayag ng kabigatan ng pamumuno, ng responsibilidad bilang anak, at ng hangarin na may sakatuparan ang adhikain ng pamilya para sa bayan. Subalit sa gitna ng lahat ng ito, isang katotohanan ang dapat maging sentro ng anumang liderato. Ang ating Panginoon Jesucristo ang tunay na pundasyon ng makabuluhang pamumuno. Sa 1:15 verse 5, malinaw ang mensahe ng ating Panginoon Jesus. Hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Ito'y paalala sa lahat, maging ikaw man ay ama o nagpapayo o anak, na umaako ng bagong responsibilidad na ang tunay na lakas, karunungan at tagumpay ay nagmumula lamang sa pananatili natin sa ating Panginoon Jesucristo. Sa panahon ng pagdidesisyon, sa oras ng pangunguna sa bayan at maging sa mga pribadong sandali ng kahinaan, ang pagiging konektado sa ating Panginoon Jesus ang magbibigay sa atin ng tamang direksyon at makadiyos na layunin. Hindi sapat ang karunungan ng tao, ang gabay ng ating Panginoon Jesucristo ang nagbibigay ng liwanag sa dilim. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulungan niyo po kaming manatili sa iyo sa lahat ng oras. Sa aming pamumuno, maliit man o malaki, naway ikaw ang aming maging sentro. Punuin niyo po ang aming puso ng karunungan, pag-ibig at malasakit para sa kapwa. Inyo pong gabayan ang aming Pangulo at ang lahat ng mga leaders ng aming bansa. Gawin din ang bawat mamamayang Pilipino. Sa bawat desisyon, turuan niyo po kaming magpakumbaba at sumandig sa iyong kalooban. Sa iyo lang kami tunay na nagkakaroon at magkakaroon ng tunay na tagumpay. Pinupuri po namin at pinapasalamatan ng aming Panginoon Diyos. Pagpalain po ang aming bayan, pagpalain niyo po ang aming bansa, ang buong sanlibutan, at purihin po ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong pag-ibig sa amin at maging sa pakikinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.